Magandang araw mga boss, biglang may dumating na customer, na-tsempuhan ako. Na ang problema nga niya dito sa sasakyan niya, bigla daw umilaw yung check engine dito sa dashboard. Ayun mga boss, oh, makikita nyo, nakailaw nga. Anong model to? 2025. 2025? Acquired ng 2025. Ito wow, 2025 model. Switch off ko na nga itong aircon niya, pati itong makina. Pag ganitong problema mga boss, iscan ko na agad yan para malaman natin kung ano pinanggalingan ng check engine. Pero try ko muna ulit i-start itong makina. Baka nagbibiro lang yun. Ayan ang problema. Pa-check engine siya. Wala, talagang hindi nagbibiro. Check engine nga siya talaga. Kaya pag ganyan, talagang kailangan na itong i-scan. Switch off ko muna itong makina mga boss. Tapos on. Dahil nga sa mag-i-scan ako, dapat naka-switch on itong ignition niya. Ayan mga boss, naka-switch on yan. Tapos gamit niya itong scanner ko, punta tayo sa Asian. Taga saan po kayo? Bali, Binyan po. Binyan, Laguna. Paano laman dito sa bahay? Google po eh. Yun lang, nasa Google na pala ako. Punta na nga ako dito sa Mitsubishi. Pipindutin ko yan tapos maglo-loading. After nyan, lalabas yung manual selection. Tapos pindutin ko ulit yan para hanapin ko naman yung brand ng sasakyan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, searching na tayo. 4N14 makina ito, alam ko no? Tapos pindutin ko na itong quick test niya. After nyan, pindutin ko naman itong report para malaman ko kung anong lalabas na fault code. Yung P1276. Ala, fuel filter, wala pang isang taon itong sasakyan. Ganun pa man mga boss, i-check ko na lang itong fuel filter niya. Kakalasin ko yan. Una, i-disconnect ko muna itong connector niya dito sa upper pump. Tapos gamit ako ng socket wrench sa number 12 para matanggal ko yung dalawang nut dito sa fuel pump assembly. Saka ako ngayon iangat itong fuel pump para ma-disconnect ko naman itong dalawang fuel hose dito sa upper pump niya. Gumamit ako dyan ng long nose mga boss para yung clamp nga dito sa fuel hose matanggal siya sa pagkakaipit. Bali dalawa yung fuel hose na yan mga boss, ano? Ayan yung pangalawang hose na i-release ko yung clamp niya para nga maitulak ko or matanggal ko itong fuel hose dito sa upper pump. At dahil natanggal ko yung dalawang fuel hose, ibaba ko muna itong fuel pump tapos gamit ako dyan ng socket wrench na number 12 para matanggal ko itong holder ng fuel pump assembly. Ayun mga boss, natanggal ko na yung holder pati itong fuel pump. Kaya lang yung socket wire pala dito sa sensor ng fuel filter sa ilalim, hugutin ko muna yon para tuluyan ko nang matanggal itong fuel pump assembly. Ayan na mga boss, na-disconnect ko na itong sensor ng fuel filter. Kaya ang susunod kong gagawin dyan, check ko itong fuel filter niya na para ma-check ko, tanggalin ko itong sensor niya sa ilalim. 3,000 pala tinakbo nito sir eh. Titingnan ko muna kung marumi. Pag hindi masyadong marumi, tingnan lang natin yan. Sa pagtanggal naman itong sensor mga boss, madali lang oh. Kung makikita nyo, gumamit lang naman ako dyan ng yabi tubo, tapos niluwagan ko pa kaliwa itong sensor niya. Kapag maluwag na, pwede mo nang kamayin. Baka na nga ilata dyan, ito pala. Ito na mga boss, tuluyan ko nang tanggalin itong sensor niya. At isa yung nakita ko, marumi itong diesel. Ang dumi na kinakarga mo boss? Ano po? Oo, marumi. Saka nagpapakarga, ang putik ko. Baka nalusong sa baha. Oo, ayan o, dumi na bago lang ito sa sakyan mo. Yung loob sir o. Oo, yung loob o. Nakita mo, may mga putik-putik siya kasi nagpapakarga. Ano po? Kita mo yung takip po, sa takip lang, makita mo, bago lang yung sakyan o, tino, no? Yung ayan o, nakita mo yung dumi, di ba? Sir, lipat ka ng pagkakarga mo, pwedeng masira dyan yung injection pump. Ayan, tingnan mo yung diesel no, naging itim na agad oh. Natulo yan. Yeah. Tingnan mo na lang kung Oh? magpatay na yata. Hindi oh, tingnan mo na, tama din ang dumi. Opo. Ako, ayoko tong palitan sana, kaya lang, maitim na yung pinaka-filter niya sa loob. Ilang pa lang yung tinakbo nito?
2025 model, oh. Original pa talaga siya, oh. At ito nga mga boss, nang pinakita ko kay customer itong loob ng fuel filter niya, kita niya talaga na marumi. Kaya nagsuggest siya na palitan ko na lang daw. Sa pagtanggal naman itong fuel filter, madali lang. Kung makikita nyo, gumamit lang ako dyan ng malaking yabi tubo. Ayan, niluwagan ko siya. Pag maluwag na, pwede nyo nang tuluyan tanggalin itong fuel filter. Tingnan mo, oh. Kita mo naman dito, oh. Itim, oh. 2025 model to, eh. Tingnan mo, tumutulo na, diesel, marumi. Kung makikita nyo mga boss, itong diesel niya, di ba? Clear naman siya eh. Pero dito sa fuel filter, pag matagal mo siyang pinapatulo, nagiging brown na yung diesel. Kumbaga, yung dumi, kumapit dito talaga sa filter niya. Kaya pala yung fault code na lumabas, kailangan talagang palitan itong fuel filter niya. Ito namang upper pump niya na kinakabitan nga ng fuel filter, importante na malinis yan. At sa paglinis naman yan mga boss, pwede yung hanginan. Ako kasi wala pa akong panghangin, hinihipan ko lang yan eh. Okay, dinadala ko sa gas station, doon ko siya inahanginan. Na pag malinis na, ito namang sensor niya mga boss, importante rin na malinisan yan para itong floater niya hindi mag-stack up. At ito na mga boss, nakabili na si customer ng bagong fuel filter. Iko-connect ko na yan dito sa upper pump niya. Nakita nyo naman, di ba, kung paano ko siya inilalagay. Pag hinigpitan mo yan, kamay lang, hawakan mo sir. Hawakan mo dati. Ayan, kamay lang, tapos ganun lang, oh. Yan, hindi naman kailangan mahigpit yan kasi o-ring lang yan, eh. Yan, okay na, ganun lang. Kaya pag nagpalit ka ng ganito, ikaw na gumawa. At dahil nga sa bago itong fuel filter, may kasama na siyang o-ring para dito sa sensor niya. At yung nakalagay naman dito sa sensor na o-ring niya, kailangan tanggalin niyo yan mga boss kasi luma na yan eh. Ipapalit nyo ngayon itong bago. Yan. Pag lumapat na siya ng maayos, pwede mo na ngayon i-connect yan dito sa bago mong fuel filter. Pakapit mo na yung thread niyan. Tatanda mo itong ginagawa ko. Layo-layo mo pa, Binyan Laguna ka pa. Kaya nga ang gusto ko matuto si customer magpalit ng fuel filter. Yan, yabi tubo naman gamitin mo sa paghigpit. Parang, pwede mo rin kamayin niya kung kaya mo. Sa paghigpit nga nitong sensor ng fuel filter mga boss, wag naman yung sobra-sobrang higpit. Yung alalay lang kasi o-ring lang din yung gasket niyan na pwedeng mapilipit at magkaroon ng leak ng diesel. Dahil sa okay na ito, mahigpit na yung upper pump niya dito sa fuel filter. Pati yung sensor, mahigpit na rin siya dito sa fuel filter. Pwede ko na ngayon ibalik yan sa dati niyang position. Pero unahin ko munang iayos itong holder ng fuel filter assembly. Ayun mga boss, ikinabit ko muna yan. Tapos itong dalawang nut na number 12, ipinakapit ko na yan sa thread niya. After nyan, gamit yung socket wrench na number 12, impakin ko yan para ma-final ko na yung higpit. Tapos dito naman sa fuel filter, ilagay ko muna yung fuel hose nyan. Yan yung galing sa tangke mga boss. Siyempre itong clamp niya, huwag yung kalimutang ilagay yan dito sa fuel hose. Kasi yan yung iipit para hindi siya magkaroon ng singaw dito sa fuel hose nyo. At syempre naman, itong connector ng sensor mo dito sa fuel filter, huwag yung kalimutang i-connect yan dun sa pinagbunutan nyo. At dahil sa okay na, ibinalik ko na sa dati niyang position itong fuel filter assembly. Tsaka ako ngayon ipinakapit yung dalawang nut niya na number 12. Tapos gamit yung socket wrench na number 12, ipinainal ko na yung higpit. Pag okay, napunta ka na ngayon dito sa fuel pump filter assembly mo. Ayun mga boss, kung nakikita nyo yung ibabaw, binubomba ko na yan para mapuno ng diesel itong fuel filter. Nang sa ganon, yung hangin dito sa loob ng fuel filter mo, lumabas. Ayun mga boss, kung makikita nyo, diesel na yung lumalabas. Wala nang hangin yan, ibig sabihin. Kaya pwede mo nang ilagay itong isa pang fuel hose. Yan na yung papunta nga dito sa makina mo. At syempre, yung clamp ng fuel hose mo, huwag mo kalimutang ilagay. Para maipit na nga itong fuel hose at hindi siya magkaroon ng leak ng diesel. Tapos bombahin nyo nga ulit itong fuel pump nyo kung mabilis na siyang tumigas. Pag okay na, ilagay mo na itong isa pang socket wire niya. Na pag nag-lock na itong socket wire mo, pwede mo na ngayon ipa-start itong makina para malaman mo na ngayon kung okay na ba yung gawa mo. I-check ko muna nga itong cambio niya kung naka-neutral. Tapos itong camera, medyo ilapit ko pa. Tsaka kung i-start na itong makina. Ayan mga boss, napa-start ko na itong makina. At kung makikita nyo, yung check engine niya, nakailaw pa rin. Kaya ang gagawin ko dyan, i-delete ko yan gamit yung scanner. Tsaka ako ngayon i-switch off itong makina. Pag ganyan, gagawin natin, i-delete. At para ma-delete ko yan, syempre naman, i-connect ko itong socket wire ng scanner ko. On susi.
At habang nagsasearch ako mga boss, i-shoutout ko muna si Den Migs, Juan Uwayan, Andres Rosuelo Jr., Lilia Alvaro, Sky Diver, Herbert Bautista, Mayor, Armando Botones, at syempre yung pinakalas natin para i-shoutout si JB. Sa inyo mga boss, maraming salamat sa panonood at sa suporta nyo. Mag-quick test na ako mga bossing. Tapos punta ako dito sa report para lumabas yung fault code niya. Ayan mga boss yung fault code niya na lumabas, P1276. Na yan nga yung fuel filter. Kaya ang gagawin ko dyan, pupunta ako dito sa quick erase. I-clear niya ngayon yan at pag nag-okay na, pwede na ako ngayon pumunta dito sa report para malaman ko kung deleted na ba yung fault code niya. No fault code present. Okay na. Ayan ang mga boss yung lumabas sa report niya, no fault code present. Ibig sabihin yan, deleted na yung fault code at yung nakailaw na check engine dito nga sa dashboard, syempre naman, mawawala na yun. Kasi pag hindi siya nawala, ako yung mawawala. At dahil nga sa okay na ako dyan, kung makikita nyo, tinanggal ko na itong connector dito sa scanner ko, tapos start ko na itong makina. Syempre, para makita nyo na yung check engine niya, wala na. O di ba mga boss, okay na itong sasakyan ni customer na wala na yung check engine niya. I-switch up ko yan mga boss para maulit natin. Start. O ayan mga boss, sa pangalawang pagkakataon, tinest natin talagang hindi na bumalik yung check engine niya na matay na ng tuluyan. At sabi ko nga kay customer, i-road test pa rin namin itong sasakyan niya. Alam ko na ang problema nga lang ni customer ay yung check engine. Bagamat nagawa ko na yung problema, gusto ko pa rin makasigurado na yung sasakyan niya pag umaandar, hindi siya pumapalya or wala siyang kadyot dahil nga sa yung diesel niya marumi. Kasi pag may ganong pangyayari, kailangan ma-drain itong diesel niya. Natin kung meron siyang kadyot. Di ba makadyot? Hindi naman po. Dumi ng gas mo eh. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga boss, tapos na yung trabaho ko, kaya lang malayo pa yung uuwian ni customer. Mamaya magka-problema pa sila sa daan dahil nga sa maruming diesel. Pero kung magiging okay naman yung takbo ng sasakyan, pwede na yan. Sabi ko nga kay customer, medyo tulinan niya yung takbo para maramdaman ko kung may problema. Sige, gasan mo. Okay lang. Pag matuling kasi yung takbo mga boss, mararamdaman ko kung magkakaroon siya ng kadyot or palya. Sige, tuloy na mo. So para sa pag-road test na ginagawa namin, okay naman, wala naman akong nakitang kakaiba dito sa makina niya. Ayan, dadaan kami sa medyo paakyat. 2025 model, ano? At sinabihan ko nga ulit si customer na bilisan niya yung pagpapatakbo. Yun lang, sumobra siya sa bilis. Kaya sabi ko, tama na, balik na tayo. Kasi nga napansin ko, parang ginaganahan na siya magmaneho. Balik tayo, okay na. Dito po. Diyan sa Caltex U-turn ganyan. After niyan, dito naman tayo sa problemang check engine. Okay na. Nasa umilaw. Wala naman na po. Okay na. Opo. Okay. Plano ko talaga dyan sa filter mo dahil ang baba ng tinakbo. Ilan lang yung tinakbo nito? 3.9 lang po halos. Ha? 3.9 lang po. 3.9 lang. Ang plano ko talaga, linisan ko lang. Kaya lang, nung matanggal ko nga yung fuel filter, maitim. Ibig sabihin, yung pinagkakargahan mo, marumi. Kaya kayo mga boss, maging maselan kayo sa mga gas station kung saan nagpapakarga nga kayo ng diesel or gasoline. Okay na sir, ano? Hindi lang ilaw yung check engine. Opo. Okay. Okay naman yung hatak. Okay naman. Ayos naman po. Muli mga boss, dahil sa okay naman na itong sasakyan ni customer, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit.